Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga ng Sabado, November 8, 2025. Ayan. Magandang umaga na po, Father Joseph Trinidad, Sister Jennifer, Sister Alicia. Ayan. Father Joseph Victorino, Father Josepino, Sister Josephine Jongko, good mornings. Father Antolin, Sister Janet, yan, good morning. Sa ating mga magang nagising, purihin po ang Panginoon sa magang ito. Hallelujah. Kaya keep on mentioning names, keep on tagging, para po maraming makapanood ng ating pong Daily Vibrant Word sa araw po na ito, mga kapatid. Sister Bina Encarnacion, good morning. Sister Romilly Albisor, yan. Sister Adora, good morning. Sister Donna, yan. Tunay nga pinagpala na po ang araw na ito, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Handugan natin siya ng papurit pagsamba. Pagdakila, Sister Marilo Montanilla, karapat dapat po ang Panginoon na tumanggap ng papuri. Hallelujah. We praise you, Lord, today. Glorify your name, Lord. Tunay nga, Lord, ang kapahingahan po namin ay matatagpuan lamang sa iyong piling. Nagpapakumbabang lumalapit, siya sa atin mo ako. Linisin mong lubos ang puso ko, nais kong makita ka. Mamasdan ang iyong kalwalhatian, masilayan ang kabanal-banalan at mag-alay sa iyong paanan. Kapahingahan ko'y humimlay sa piling mo. Panginoon, sa iyo kami hihimlay, Panginoon. Nagpapakumbabang lumalapit, siya sa atin mo ako. Linisin mong lubos ang puso ko, nais kong makapiling ka. Mamasdan ang iyong kalwalhatian, masilayan ang kabanal-banalan at mag-alay sa iyong paanan. Ang kapahingahan ko, ang kapahingahan ko, kapahingahan ko'y humimlay sa piling mo. Tunay nga, Panginoon, sa iyong presensya lamang kami mananangan. Sa iyo lamang kami, sa iyong piling kami mananangan, Panginoon. Dahil ang kapahingahan, ang kapayapaan ay doon namin mararanasan sa iyong piling, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, salamat, Lord, sa kapahingahan mo, Panginoon, sa magulong paligid, magulong mundo. Meron kaming kapayapaan dahil nasa piling mo kami, Panginoon Diyos.
Lord, sa umagang ito, minsan pa, kami po'y lumalapit sa iyong piling, humingi po kami ng kalinisan, once again, Lord. Cleanse us, O God, purify us, make us worthy today. Hallelujah. At minsan pa, muli po namin tinataas ang daily vibrant word sa umagang ito. Kaya mo, Lord, lamang ang iyong salita, ang aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Panginoon. At nabigyan po kami ng kalakasan, kapanatagan, kapayapaan, kapahingahan. Dahil ito po ay pangako po ninyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa bawat isa sa amin magpala sa araw na ito, Diyos. At maranasan, Panginoon, kapahingahan na nagmumula po sa inyo. Lord, we invite the presence of the Holy Spirit sa amin, kalagitnaan. Ikaw lamang po ang magturo sa amin, Panginoon, Lord. Be with us, Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, magandang umaga na po. Good morning na, Brother Boyet from Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, magandang morning na po sa bawat isa na naka-tune in na, naka-online na sa ating pong 5 a.m. Daily Vibrant Word sa umagang ito. So, without further ado, tayo na po mag-umpisa. Mga kapatid, ang ating pong topic, na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito po ay very profound, napapanahon na topic. Kaya ang tanong dito, sabi niya, bakit bawal ang sumuko sa mga hamon ng buhay? Bakit tayo bawal sumuko sa hamon ng buhay bilang isang Kristiyano? At yung ating pong text ay sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9 and 16 to 18. Napaganda po itong encouragement ni Apostol Pablo. Sabi po dito, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Sa 16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix your eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ayan. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos sa umagang ito. Bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Meron po akong nabasa sa isang sa Facebook, no? Tatanong siya, yung hinaing niya, no? Dinadala niya yung kanyang damdamin, dinadala niya doon sa social media. Sabi niya, kung kailan siya ay na-born again, sabi niya, kung kailan ako nakilala sa Panginoon, bakit sunod-sunod ang mga pagsubok, sunod-sunod ang mga problema? Ito ba talaga ang nais ng Diyos sa buhay ko? Yan yung tanong niya, no? So, at may sabi pa nga niya, talaga bang nagmamalasakit ang Diyos sa buhay ko? Kasi sabi niya, pagkaalam ko, sabi niya, kapag nasa Panginoon ako, ang buhay ko ay magiging bed of roses, no? Maging banayad, no? Yun yung kanyang perception. So, tanda natin mga kapatid, sabi nga ni Paul dito, na sabi niya, ako araw-araw para akong kinakatay. Oo. Kaya maganda yung kanyang encouragement, sabi ni Paul sa 16, therefore we do not lose heart. Huwag na tayong mawalan ng pag-asa. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi niya, ito yung kanyang, sa atin ba parang, yung hinaing niya, no? Na talaga ba nagmamalasakit sa akin ang Diyos? Bakit sunod-sunod yung problema na aking naranasan sa buhay natin? Akala kasi natin, sa unang attempt natin, akala natin lahat ng bagay okay kaagad, no? Hindi po, mga kapatid. Minsan sa pangalawa, parang hindi pa rin banayad. Tapos, yung tendency natin, parang naiinip tayo, no? Naiinip tayo. Tatanong tayo sa Panginoon, Lord, talaga bang nagmamalasakit ka sa amin, sa akin?
Oo. Kung sino pa yung mga gumagawa ng masasama, yung pa yung gumaganda yung buhay. May mga ganong mga tanong, mga kapatid. Nalala ko po si Naaman, yung may kitong, no? Yung sa 2 King chapter 5, no? Nung sinabihan sa ni Prophet Elisha na lumublob siya doon sa Ilog Jordan ng ika-7 beses, no? Siyempre, sabi niya nga niya, bakit dyan pa? Oo, maraming ilog, ba't dyan pa sa Ilog Jordan kung saan, di ba? Marumi, no? Pero, titingnan natin, yung implication po nito, mga kapatid, sa unang lubog niya, siyempre, wala pa naman kaagad yan na manifestation, o di pa naman kaagad yan magkakaroon ng, siyempre may pangalawa, wala pa rin masyado, di pa rin natin masyadong nakikita yung malinaw, nakasagutan. Pangatlo, at minsan dumating sa punto na doon pa lamang, pangatlo, pang-apat, parang gusto natin give up. Kaya dapat ang isang slogan ng isang Kristiyano is never give up. God is at work. Yun dapat ang ating slogan bilang isang Kristiyano. Don't give up. God is at work. Kaya si Naaman, sabi niya, 5 beses na ako lumublob, wala pa rin nangyari. Meron pa rin akong kitong, di pa rin nawawala. Tandaan natin na kapag sinabi po ng Panginoon, lalo na yung si Prophet Elisha, sinabi niya, na ika-7 beses ka lumublob dyan. Oo. Malinaw na sinabi sa kanya na yung instruction, kailangan 7 beses. Doon pa lamang sa panlima, parang gusto na give up. Oo. So, yun. Kala natin wala nangyayari. Pero yung ika-7 lublob niya, mga kapatid, doon. Diba? Doon nag-manifest. Doon tumugon. Minsan kasi sa atin, tinitingnan natin ng parang walang saysay yung ginagawa po natin. Gaya po nung yung taong ito na nagtatanong o linalabas siya yung kanyang parang hinaing sa ating pong Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, na maaring mapagod ka pero hindi kailanman mawawasak sapagkat kasama natin ang Diyos. Di ba? Yes, mapapagod tayo kasi nandito pa tayo sa katawang lupa eh. Mahina yung katawan natin, pero lagi natin tatandaan, mga kapatid, na kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Huwag tayong ma-distract. Oo. Kasi itong mundong itong ginagalawan natin, ay talagang, kung titingin ka dito, ma-distract ka. Kasi, titingnan natin na pati mga born again ay hindi deceive, no? Minsan nga, kung doon tayo nakatingin sa kanila, kaya nga sabi ni Paul, di ba? Fix on eyes on Jesus. Di ba? Yun, kay Jesus ka tumingin, hindi dito sa tao. Kasi yung tao, mahina talaga ang tao, mga kapatid. May tendency yan na makompromiso yung pagiging Kristiyano niya at mawawalan tayo ng pag-asa. Oo. Minsan babagsak tayo, pero hindi ibig sabihin talo ka na dahil ang Diyos ang bumabangon sa iyo. Si Lord pa rin, no? Sabi nga, pag nadapa ka, bangon agad. Bangon. Sa bawat pagkatumba natin, may Diyos na nagsasabing hindi pa tapos ang laban mo. 'Di ba? Napaganda po na marinig mo ito sa mga kapatid natin na kapag may problema ka, kapatid, lahat ng problema ay dinanas na ng marami at napagdaanan na yan. Pero naniniwala ako na hindi tatagal ang problema na yan, mapapagtagumpayan mo yan. Di ba? Napaganda yung may mga taong nag-encourage sa atin. Oo. At sila yung nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy. Kasi likas po sa tao na talagang matutumba tayo, manadapa tayo. Pero sabi po ng Panginoon, bangon lang, hindi pa tapos ang laban. Minsan, pinahihintulutan ng Diyos ang pagsubok na manghina tayo, pero hindi kailanman mawawala ang pag-asa sa Diyos. Kahapon, no, na natalakay nito ni Pastor Remy, na minsan pinapahintulutan ng Panginoon yung mga bagay-bagay para magkaroon tayo ng pagpupursigi. Mahirap kasi yung puro na lamang sarap ng buhay, mga kapatid. Kasi ang buhay Kristiyano, may mga battle tayo na pagdadaanan. Maaring iba-iba lang yung kapamaraanan ng problema, pero bawat isa sa atin,
mayroon tayong kanya-kanyang digmaan. Oo, mayroon tayong kanya-kanyang digmaan sa buhay natin, mga kapatid. Iba-iba lamang kung paano natin ito ina-approach. So, minsan, pinapaintulutan ng Diyos. Kaya nga, yung illustration ko dito, yung kukun Yung, di ba, yung uod? Yung kukun, di ba? Lumalabas sa kukun. Oo. Nakita nung bata. Naawa yung bata dahil hirap na hirap yung uod Tinulungan ng bata, ginupit, hanggang sa nahulog yung uod doon sa at namatay. Kasi nga yung kanyang hirap doon sa paglabas sa kukun, kasama po 'yun. Para lumakas siya, At mahulog man siya, matatag na yung buhay, matatag na yung katawan niya. Hindi nangyari, na shortcut tuloy. Ayun, namatay tuloy siya. Kapatid, bilang isang Kristiyano, ay kakibat na natin yung mga pagsubok, Gaya po nung sabi ni Paul dito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Do not lose heart. Sabi niya, di ba? Do every day we are wasting away, yet inwardly we are renewed day by day. Yan. So, bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Una, napuntos po natin dahil kasama natin ang Diyos. Meron ba tayong rason na sumuko? Nakasama naman natin yung King of Kings, yung Lord of Lords. Diba na alam natin kapag kasama natin ang Panginoon, tiyak magtatagumpay tayo. Diba? Kaya sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9, huwag kang matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ako, sino yung ako? Ang ating Panginoon, ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya nga kapag may Kristo ka sa buhay, panalo ka na Oo. Mayroon mang magbabanta sa paligid mo dahil nga kasama mo ang Panginoon, hindi kanya hahayaan mapahamak. Hindi tayo nag-iisa sa laban, tanda natin. Kaya't walang dahilan para sumuko. Tanda natin yan. Hindi tayo nag-iisa sa labanan. Hindi dapat tayo pinagmumulan ng kahinaan para sumuko. Bagkus, mga kapatid, maging matatag tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil kasama natin ang Diyos. Pangalawa, dahil may lakas at pag-asa kay Kristo. Because there is strength in hope in Christ. Sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi ni Paul, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Sino yung niya? Sino? Si Jesus. Sa Kanya nagmumula ang ating lakas kahit mahina at bagsak tayo. Kaya ang principle bumagsak ka man ngayon, bangon lang. Napagod ka ngayon, pahinga ng konti. Wag lang tuluyang magpahinga, Mga kapatid. Number 3, dahil may gantimpala ang katapatan. Di ba? Because honesty has its reward. Maganda po ito, mga kapatid. Galatians chapter 6 verse 9. Sabi ni Paul, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Ang hindi pagsuko ay may gantimpala, ngayon at sa buhay na walang hanggan. Kung ating iisipin, isasalang-alang yung ating mga ninuno, yung mga patriarch na nauna sa atin, na sila ay sumuko, siguro wala tayo sa kapanahonan natin ngayon. Hindi po madali yung kanilang mga kamatayan, lalo na yung mga disipulo natin, disipulo ng Panginoong Hesus. Diba? Hindi sila sumuko, mga kapatid. Pinaglaban nila yung katotohanan. Kahit na, si Paul nga, ganito rin si Paul, ganun din ang sabi niya. Para siyang kinakatay, I die daily to defend the gospel of Jesus Christ. Mga kapatid, maraming hamon sa buhay natin. Oo, maraming. Iba-iba nga lang yung pagtugon natin sa mga hamon ng buhay. Pero tanda natin, gaya po ng ating puntos, kasama natin ang Diyos. Ano pa? May lakas at pag-asa kay Jesus at mayroong gantimpala sa hindi pagsuko. Huwag sumuko sapagkat kasama natin ang Diyos. May lakas kay Kristo at may gantimpala sa pagtatapat. Don't focus on your weakness. Don't focus on your weaknesses. Focus on God's strength. Doon ka daw mag-focus sa kalakasan ng Diyos. Because if you focus your weaknesses,
in your physical illness, you cannot accomplish anything. Kaya nga, di ba, mga kapatid, hindi dapat nalilimitahan tayo sa mga bagay na maliliit na nararanasan natin. Minsan nagiging, ni Satanas, open door para tayo ma-paralyze sa maliit na bagay. Don't give up because God is with us. Di ba? Ito nga dapat ang ating slogan bilang isang mananampalataya. Don't give up, God is at work. Tingnan natin si Moses, yung buhay niya ay mabot ng 120 years. Meron siyang tatlong bahagi dyan, mga kapatid. Yung 40 years sa Ehipto bilang prinsipe. Yung 40 years sa Midian bilang pastol. At yung 40 years naman, pinamunuan niya yung bayan Israel palabas sa Ehipto. Sa Acts chapter 7 verse 30 to 33, 40 years later in the desert near Mount Sinai, an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight. As he went to take a closer look, the voice of the Lord called him, I am the God of your ancestors. May promise, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob. Moses shook with terror and did not dare to look. Then the Lord said to him, take off your sandals, for you are standing on holy ground. Meron pong time frame ang Panginoon. May sarili siyang, hindi siya bounded ng time, mga kapatid. So, kaya ang encouragement sa atin, laban lang habang may buhay, may pag-asa. Laban lang. Kung may Diyos sa iyong tabi, wala kang dahilan para sumuko. Di ba? Kung may Diyos sa iyong tabi, wala kang dahilan para sumuko. So may mga danger. Ano ang mga mangyayari kapag sumuko ka sa hamon ng buhay? Di ba? Number 1, kapag sumuko ka, nawawala ang bunga ng pananampalataya. Sayang, kumbaga, yung mga naimbak mo sa puso mo na promises ng Panginoon, pero sa isang iglap ay nawala ito dahil sumuko ka. Sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 39, ngunit tayo hindi kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at naliligtas. Kaya ang talagang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo basta-basta sumusuko. Oo. Hindi lang tayo on the survival mode. Diba? Hindi lang tayo doon sa mindset na ganon. Isang kahig, isang tuka. Okay na ako rito. Oo. Bahala na bukas. Hindi dapat tayo sa ganong senaryo, no? Mga kapatid. Kasi ang pagsuko ay pagtalikod. Ang pagtsatsaga ay patunay ng tunay na pananampalataya. Kasi ang buhay natin ay takbuhin to eh. Oo, marathon. Diba? Mawawala ang bunga ng pananampalataya. Yan. Yan po yung danger nun kapag sumuko po tayo. Number 2, mawawala ang gantimpala ng pagtitiis. Yan. Lahat ng mga pagpapagal natin, pagsasakripisyo natin, lahat yan maglalaho. Kasabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, natapos ko na ang aking takbuhin. Sabi ni Paul, nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Ang korona ay para lamang sa mga tumapos, hindi sa mga umatras. Di ba? Dito pinag-uusapan dito kung paano mo tinapos yung takbuhin. Na kahit mabagal ka, oo. Meron nga isang marathon competition, di ba? Yung isa doon, yung runner, di ba? Parang na disgrasya, no? Natumba, no? Pero nagpatuloy pa rin siya hanggang sa natapos na yung finish line. Yung kasi ang buhay natin, mga kapatid, eh. Na kahit may mga pagsubok, kahit may mga hindi parang pabor sa atin ang langit, no? Tuloy lang tayo. Kasi sabi ni Paul, may corona. No? Sa mga taong
tumapo sa takbuhin. At hindi dun sa mga umatras. At yung pangatlo, kapag sumuko ka, nawawala ang oportunidad na maging instrumento ng Diyos. Ang laki po ng bahagi natin, no? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Tayo po yung ambassadors. Tayo po yung representatives dito sa earth. Ako kasi ang langit. Okay na ang langit eh. Itong mundo, ang masama. Kaya tayo po ay itinalaga ng Diyos bilang ambassadors, bilang representatives niya dito sa earth. Oo, mga kapatid. Kaya wag tayong sumuko. Wag tayong basta-basta na lamang sumusuko, no? Kailangan maging daluyan tayo ng pagpapala. Daluyan ng pag-aani. Tayo dapat 'yun. Oo, wala dapat 'yun sa ating sa ating pagkatao. Yung laging umaatras, laging umaayaw, laging tumatalikod. Oo, na-open lang, ayaw na. Hindi lang napagbigyan, ayaw na. Hindi lang nabati, ayaw na. Wala po dapat ganoon, mga kapatid, no? So, pang-apat, kapag sumuko ka, nawawala ang iyong patutuo. Mateo chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Ang pagtiyatsaga hanggang wakas ay nagiging ilaw sa iba. Pero ang pagsuko ay nagdudulot ng kahinaan sa patutuo. Tanda natin, mga kapatid, we are the living Bible. O kaya yung walking Bible. Tayo po yung mga tinitingnan ng mga tao sa paligid natin. Mga kapatid, kaya kailangan magliwanag po tayo. Magliwanag yung ating pamumuhay, yung paglakad natin, dapat magliwanag yan. Kasi tayo po ang tinitingnan ng mga tao. Oo, mga kapatid. Huwag tayo ma-distract sa ating paligid dahil alam naman natin na sabi nga ni Paul, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sabi niya, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix your eyes on Jesus, not on what seen, but on what is unseen, because what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Diba? Dapat hindi lang tayo nakatingin dito sa nangyayari ngayon. Kasi may tendency talagang susuko ka eh. Kasi grabe po ang nangyayari sa ating pampaligid, sa ating bansa. Ito nga po, mayroon na naman po tayong, maraming quote-unquote na malakas daw na bagyo. Oo. Mga kapatid. So, kailangan lang natin talagang, sabi nga sa ating kinanta kanina, humimlay sa piling ng Diyos para maranasan mo ang tunay na kapahingahan. Di ba? Minsan kasi inahanap natin yung kapahingahan sa ibang bagay. Oo, mga kapatid, hindi po natin matatagpuan yung kapahingahan sa ibang mga bagay. Matatagpuan lang naman natin yan sa piling ng Diyos. Di ba, mga kapatid? So, kaya nga ang tanong dito, bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Ang sagot po, dahil si Lord, kailanman hindi kanya sinukuan. Ito yung ating kalakasan ng loob eh. Kasi kung si Jesus, sinukuan tayo, wala tayo sa panahon na ito, mga kapatid. Even sa kamatayan ni Jesus, tayo pa rin yung kanyang inaalala. Hindi niya tayo sinukuan. Di ba? Mga kapatid, isa yan sa patunay na bawal tayong sumuko sa hamon ng buhay. Kasi never na sinukuan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Take note of that. Lagi natin isipin, lagi natin ilalagay sa puso natin na kailanman
hindi sumuko si Jesus sa iyo at sa akin. Oo. Na kahit sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Tayo pa nga, hindi naman kamatayan pa ito sa atin eh. Oo, kunting pagsubok lang eh. 'Di ba? Kunting tawag nito pagligalig sa atin, no? Minsan ayaw na natin magpatuloy, no? Kaya ito po yung aking iiwanang verse, yung Isaiah chapter 41 verse 10, mga kapatid. Isaiah 41 verse 10, sabi po dito, "Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you up with my righteous, victorious right hand." Ito mga kapatid, Isaiah 41 verse 10. Oo. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng panghihina, may tendency, mayroon ka ng, gaya po nung ating nabasa sa Facebook, na marami siyang mga sentimiento sa ating pong Panginoon. Oo. Marami siyang siguro mga agam-agam. Siguro itong taong ito, bago pa lang itong Kristiyano, no? Kasi yun eh. Oo. Kailangan kasi mapagtagumpayan natin, malampasan natin yung stage na yon, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, di ba? Kung sino lang yung nananatili hanggang sa wakas eh. Isa lang yung mabibigyan ng reward, ng corona. Oo. So mga kapatid. So bakit tayo bawal sumuko sa hamon ng buhay? Dahil si Lord, si Jesus, kailanman hindi kanya sinukuan. Hindi niya tayo sinukuan, mga kapatid. Hallelujah. Di ba napakasarap po na laging isipin, laging imimeditate na wala akong karapatan sumuko. Bakit? Si Jesus nga hindi sumuko sa akin eh. Kahit sa kamatayan sa krus, di ba? Pinagtanggol tayo, mga kapatid. So, ganun din po tayo, mga kapatid, no? Kailangan maging matatag tayo. Oo. Sa lahat ng bagay. Maging matatag po tayo, mga kapatid. Tanda natin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng laban natin dito sa mundong ito, sa takbuhin natin sa mundong ito, tandaan natin, nakasama natin ang ating Diyos. Ayan, purihin po ang Diyos sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Dalahin ko na meron tayong napulutan ng aral sa araw po na ito. Na-encourage po tayo, mga kapatid, o na-challenge tayo. Opo, mga kapatid, kung mayroong mga ganong mga senaryo na pasukukan na, pero narinig mo itong encouragement na ito, oo, nagbago yung isip mo, no, mga kapatid. So, salamat po sa ating 23 viewers. Good morning na po sa bawat isa. Pastor Perseus, Pastor Ani, good morning na po, Sister Jocelyn, Tatay Erning, good morning na sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pagpalain po tayo sa araw na ito. Gawin po ng Panginoon na mabunga, mapayapa. Doon meron pong mga, may mga circumstansya natin pong kinaharap. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Wala tayong ibang gawin kundi mag-pray, ipagkatiwala sa Panginoon, mga kapatid, dahil si Lord may control ng lahat ng bagay. Siya naman ang may control ng lahat ng bagay. Ang gagawin lang natin, mag-pray tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang mga pangyayaring ito. Naniwala ako, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Opo, oo. Lalo na sa mga ganito mga sitwasyon. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, once again, na kami po ay lagi mo kaming binabago, araw-araw. Lagi mo kami pinapalalahanan na wala sa aming buhay dapat na kami panghinaan ng loob, sumuko sa mga hamon. Dahil alam namin, Panginoon, kailan hindi mo kami sinukuan sa lahat ng bagay. Thank you, Lord. At ang kapahingahan na tunay ay maamin pong mararanasan lamang sa iyong presensya, sa iyong piling. Lord God, iparanas mo sa amin, Panginoon, Lord God, ang kapahingahan na ito, Lord, na sa kabila ng chaotic ang mundong ito, Panginoon Diyos, meron kaming kapanatagan sa aming pong kaluluwa, sa aming pong espiritu, sa aming pong katawan, meron kaming kapayapaan, Panginoon Diyos. Salamat po sa regalong ito, Lord. Minsan pa sa araw na ito, Panginoon,
ay naalala po namin, Panginoon Lord, ang po mga kapatid ngayon na mayroon po mga karamdaman physical, Lord, ipuin niyo po kanilang mga puso, buhay, at ipadalo yung kagalingan nagmumula po sa inyo. Ngayon din, Lord God, dalangin ko din sa aming po mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga birthdays, O God, and anniversaries, Lord, sa araw po na ito. Lord God, kami po nakikigalak sa kanila pong pagdiriwang, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Samahan niyo po sila, Panginoon God, Lord, maging mabunga, munlad, mapayapa, ang kanila pong mga pagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan, O Diyos. Lord God, sa araw po na ito, Panginoon, nananiwala po kami, O Lord, na Ikaw po may control, kanamang bagyo, Panginoon, na darating sa aming bansa, Panginoon Diyos, sa aming munang pagkakatiwala sa iyong magpalang kamay. Lord God, take control, O Lord God. Lord, di kami mag-alala, bagkos, lalo kaming magpursige, O Lord, lalo kaming lumakas ang aming pong panampalataya. O Lord God, naniwala po kami, Panginoon, na sa iyong kamay, O Lord God, ay naroon yung pangako na kailanman hindi mo kami iwanan, kailanman hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord, for the assurance, for the promises, O Lord God, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless po mga kapatid. To God be all the glory. Bye.